Ayan po, mahal na Pangulo. Hindi po magsasawa yung mga yan. Kayo lang po ang magsasawa dito. The guests of honor. Ang tunay na guest of honor dito sa ating programa ngayon, ang ating mga teacher at mga school head of Western Visayas. At babatiin ko rin ang aking First Lady Luis Araneta Marcos. Nung sinabi ko sa kanya na pupunta ako dito because mag-swear in ang 8,000 na mga teacher at saka mga school head, ay sabi niya, dapat sasama ako dahil unang-una, teacher din ako. Ang Lisa has been teaching since 1995. So more than 30 years na, 31 years na nagtuturo ang aking First Lady. At siguro, ako swerte kasi ako sa pamilya ko, napapaligiran ako ng teacher. Ang lola ko, on my father's side, Lola Sepa, primary school teacher. Ang mother ko, ganun din, primary school teacher. Ang mga auntie ko, mga pinsan ko, marami sa kanila ang naging teacher. Kaya mahaba ang tradisyon sa pamilya namin nang kinikilala ang ating mga guro. At kasama ko na dyan, siyempre pinangungunahan ng ating #1 teacher, o kahit na hindi #1 sa Tagal, #1 in my heart na teacher. Hindi ko sinasabi yun dahil may atraso ako. Talagang I mean it. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, maayong adlaw sa inyo tanan. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa amin. Noong huling bisita ko rito, nag-abot kami ng tulong sa ating mga kababayan na kapisnon. Kabilang ang mga masisipag na magsasaka at mga mangingisda dito sa inyo. I am fortunate today to be surrounded by people who are just as dedicated and hardworking, our teachers and school heads. We gather here today to recognize and to celebrate the years that you have devoted to teaching and to serving our young people. And when you serve our young people, you are serving the future of our country. So this moment is about dignity in your profession, clarity in your path, and momentum in your careers. Ngunit kasabay ng pagdiriwang na ito, kinikilala din natin ang mga hamon na hinaharap ninyo sa inyong propesyon. Alam naman natin na sa mahabang panahon, mabagal ang pag-unlad sa propesyon ng ating mga guro. Sa kabila ng inyong sipag, kakayahan, dedikasyon, kailangan pang maghantay ng taon at kuminsan dekada upang umangat ang ranggo mula sa Teacher 1 patungo sa Teacher 3 dahil limitado lamang ang posisyon. Unfortunately, some teachers were forced to leave the classroom and the profession that they chose with passion. Because when the progress takes too long and the opportunities are scarce, the system is not fair. And that is what this administration immediately recognized that it had to be changed, so we took action to address it. One of the many recent efforts we have implemented is the expanded career progression system. This system defines clear career lines and offers two distinct pathways: classroom teaching and school administration. Whether you remain in the classroom or you take leadership roles in school management, that choice is now up to you. It is your choice. Mas pinalawak ang inyong oportunidad sa pag-angat ng akma sa inyong kakayahan at piniling trabaho. Hindi na kailangan antayin ang tamang pagkakataon dahil ngayon, ang sistema na mismo ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Just as you have guided your students to grow, this system supports you and your growth as professionals. Sumula noong Agosto 2025 hanggang ngayon,
halos 80,000 teacher, 79,230 teacher at school head sa buong bansa ay na-promote na sa ilalim nitong ECP system. Sa bilang na ito, mahigit 8,500 guro na mula naman dito sa Western Visayas. Kabilang dito ang 124 na guro na malapit na magre-retire pero nag-aantay pa rin ng kanilang promotion. Di pa rin to natatapos. Dahil po, pinangako ko sa inyo ito nung aking SONA at kailangan natin ipatupad ang mga napakahalagang pangako na ating binigay sa inyo. Kaya sinabi ko, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1 dahil hindi naman talaga tama yun. Meron pang kaming nakabinbin na promotion na kasalukuyan nating isinasakatuparan upang matiyak na walang guro na maiiwanan. Kasabay ng reformang ito, patuloy din natin pinapalakas ang suporta sa ating mga guro dahil sa napakaraming responsibilidad na nasa inyong mga kamay. Kaya naman, binawasan natin ang inyong paperwork upang malaan ang inyong oras sa pagtuturo at hindi sa administrative work. Nagdagdag din tayo ng higit sa 61,500 teaching position mula 2022 hanggang 2025 upang mabawasan ang teaching load ng mga guro at mas matutukan ang bawat estudyante. Para sa school year 2025 to 2026, inilabas na ang 10,000 pisong teaching allowance bilang dagdag suporta pa sa inyong mga pangangailangan. Kamakailan lamang sa pakikipagtulungan ng DepEd at saka ng Pag-ibig, yung Pag-ibig Fund po, binibigyan na rin ng priority access sa abot-kayang pabahay ang mga guro at DepEd personnel. Isasagawa ito sa pamamagitan ng housing fair sa buong bansa kung saan mas mapapabilis ang inyong aplikasyon, magkakaroon ng loan counseling at iba pang serbisyo na makakatulong sa inyo upang naman kayo ay magkaroon ng sariling tirahan at sariling bahay. My dear teachers, you have spent countless hours taking care of our children, the future Filipinos who will one day lead and serve our nation. You have carried this responsibility with dedication, with patience, and with heart, going way beyond what is just expected of you. For that, from the bottom of my heart, from the bottom of the heart of every Filipino and a grateful nation, thank you. Asahan ninyo mga ma'am, mga sir, na ang inyong pamahalaan ay hindi titigil sa pagkilos upang matiyak na kayo ay naaalagaan, nabibigyan ng pagkakataong umunlad at kinikilala sa inyong serbisyo. Hindi ko hahayaan na maiwanan ng ating mga guro, ang mga nagsisilbing pangalawang magulang ng ating mga kabataan. And so as you have taken your oath today, carry with you both your personal duties and the noble duty of being the builders of our nation's future. This government is with you as we uplift the quality of our education system. With you, for the Filipino youth. Madamo gid salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang ating mga guro, mabuhay ang bagong Pilipinas.